kailangan ng 49, hindi po yun, madaling araw. Kaya yung po ang pasimula po ng kanyang pagkatalabog po ng pinto na kampo ay hinahamon po ako na papalabasin niya at papatayin. Naranasan ito mismo ni Pastor Albert Malaga. Hoy! Magtago ka! Lumabas ka dyan! Mag! Harapin mo ako! Hoy! Ano ba? Nagdaan kita na ako! Hoy! Nagdaan ako! Wala naman po dahilan eh. Nakakontumdahan kita. Mas maganda eh, suluso kayo. Baka dito natin pag-usapan. Pag-usapan? Isipin niya ginawa mo sa akin. Baka saman ka. Ilang beses pang naulit ang pagpapanta at pambubulagog ni Discaldo. Hoy! Tara! Mga sagat! Kumita, dito mo! Kumita ko! Ba! Ang ginawa lang po namin doon, nananalangin lang po kami na nawa ay wag talaga niyang gibayin ng pinto. Kapag yun ang bahan niya, kapag hindi kami lumabas, gigibayin niya at papasukin kami. Dahil papatayin niya. Kaya ang sabi ko ay, ano po, ay Panginoon, posisyonan mo kami dahil kapag talagang tinuluyan, ay talagang madadali kami. Ngunit ay salamat at Panginoon na hindi po talaga niya ginawa yun. Maging si Mrs. Malaga ay pinagtangkaan ding saktan. December 31 po yun. Niwalisan ko doon at nung nakita po ako ng sabi niya ako sinigawan, sabi niya, Hoy! Stop! Ano gusto mo? Bakit ang balik kita? Labas mo ang asawa mo! Mapupugit ko! Hoy! Ito ba? Ano tinitingin niyo ha? Ano? Ano ka? Baka gusto niyo? At ang bukit sa niyo? Ha? binato po pala niya ako. Opo, hindi naman ako natamaan. Kasi Nakita din po ng kapitbahay namin. Nakita rin po ng kapitbahay namin. Tapos, ayun po, mula po noon hanggang January po. Kasi habang po kami nagtatayo po nung posti po sa CR kasi nga ay ano man ang yung kapatid siya mayroon katanggalin yung CR namin na isang tayo dito sa kabila. Ay habang po kami nakatayo doon na gano'n, ay ito po doon pag dumating po ay suminyas po yan. Nasundan po ng January po 15, yun po yung pagbabato na po ng 3 buting punador. May bato pa. Yung 1 buting punador po, nakuha ko rin ng picture yun. Anak, magtalokbong kayo, anak! Anak! Nakita po namin si Philip Manilin na siya po ang bumato. Ngayon ay nung nasundan po nung January 24, naglalabas po dito sa Torah. Hindi pa yung sinuhin ng manok. Pag di nyo ginabayan, tatanim mo kayo ng bala. Papatayin ko kayo! Bahala kayo! Sa tibay nyo! Hindi ginatang ni Joselito San Miguel ang religious services noong linggong yon. Pag tayo mag-alita ng Panginoon, alin natin ang buong tapat, buong puso, buong panluwa, tayo maliligtas. Ako, ikaw, tayong buong sabayanan. Ang sabi sa Bible, hindi lahat ng taong Panginoon ang naliligtas,
January 27 ay sumugod na po yan sa church. Oo, habang kami po yung nagsasamba sa Panginoon. Mga kapatid, huwag tayong mag-alinlangan sa Panginoon. Ibigay ninyo ano nararapat at ililigtas na kayo ng buong kabayan. Ikaw at ako, lahat tayo maliligtas. Ang katabihan dito sa Bible, maliligtas lang ngunit matutulad kayo sa isang taong nasunugan. Hindi kayo alam, kayo yung templo ng Diyos. Nakatiyagay niyo. Ang ulo mo! Ang kulit mo talaga, no? Kung iniba mo yung kulungan, hindi tayo abot sa ito! Kapatid, mamaya na po natin mag-usapan yan. Hindi pag-usapan! Bakit di ba to? Dandaan mo! Kapatid, manahon ka, kapatid. Upukat, magpupad ka ng Diyos. Bakit listos mo? Pagkatapos ba, tinawag na po sa mga kapatiran dito yung kulungan, dinikit ko na. Hindi ko po giniba kasi ang inisip ko ay pinakadipensya ko na rin po doon yun eh. Walang binabanggit ang pastor sa kanyang mga kapanalig kahit na matindi ang panggugulong dinaranas ng kanyang pamilya. February 5 na po, sa 12, alas 12 na po ng alas 12 na ng madaling araw yung ayun na po yung hindi ko na po matiis na pinahayag ko na po sa iglesia. Nagising po kami nung doon na po sa pinto ng malakas na bato na butas po yung pinto namin. Pagbangon po sinito, yung kamera ko po ay nakahanda na po yan kasi lagi nga nito oras ng gabi. Ano po makakapag sa tulod? Ano ba? Ano ba? Sino to? Ha? Ha? Papito-pito ka ba? Ayan! Laban! Walang maisip na ibang dahilan ng pastor, kundi ang pagpapabakod ng lupang inuupahan nila na ginagamit na paradahan ng diskalko. Pumunta na po si Major doon sa akin, nagipag-usap na kung ano ba talagang plano ng mayari na itutuloy bang. Sabi ko hindi ko sabi kung kailan ba, sabi ko hindi ko po alam talaga kung kailan ang pagtapos ng bakod. Kaya ang sabi ko po ni Major noon ay pumunta po kami sa mayari para mapag-usapan po yung patungkol po sa kanya, yung doon sa kanya nga po, sapagkat nagkaalangan nga po kami dahil mayroon po siyang garahe. Mayroon po yang mayroon niyang malaking noon dati, talagang tubo rin, at diyan po sila naginuman, may TV pa nga yan, may bahay na po yan. Kahina-hinala ang pagkawala ng mga materyales para sa bakod. Itong barbed wire po na ito, Nagharap kina Pastor Albert Malaza kasama ang kanyang misis at si Police Chief Inspector Miguelito Descalzo sa tanggapan ni General Domingo Aquino Reyes Jr., Regional Director ng Police Region Office 4 sa Camp Vicente Lim sa Canlubang, Laguna. Idinetalye ni Pastor Albert ang lahat ng ginawang pamimihwisyo ni Descalzo. Ang sagot ni Descalzo, hindi raw nagbabayad ng monthly dues ng Homeowners Association. Ang pulis ay katampuan sa yung presidente sa Association nando rin sa amin sa petition. Sa order namin sa Mr. Piting Sarado.